Ang Philippine Cartoons, Political Caricatures of the American Era ay isang aklat na inakda ni Alfred William Coe, isang Amerikanong professor ng kasaysayan at award-winning na manunulat na nag-alay ng kanyang profesional na karera sa pagsasaliksik ng kasaysayan ng Timog Silangang Asya, lalo na ng Pilipinas. Ang Philippine Cartoons sa isang compilation ng 377 editorial cartoons at caricature na ginawa ng iba't ibang Filipino. Si Alfred McCoy ay isang Amerikano na ipinanganak noong 8 ng Hunyo 1945 sa Massachusetts, USA. At siya ay kasalukuyang 78 taong gulang. Ayon sa artikulo ng Course Hero, hawak ni Alfred McCoy ang chairman ng kasaysayan ng Harrington sa University of Wisconsin-Madison, kung saan nagtuturo siya sa mga klase sa Vietnam War, modernong imperyo at patakarang panlabas ng Estados Unidos. Siya ay kilala din sa kanyang aklat na The Politics of Heroin in Southeast Asia, na nagsasalaysay ng koneksyon sa pagitan ng droga at politika sa rehiyong Timog Silangang Asya. Si Alfredo Rosas ay isang Filipino na ipinanganak noong ika-29 ng Abril taong 1932 sa Manila. Siya ay kasalukuyang 71 taong gulang. Ayon sa artikulo ng Course Hero, si Alfredo Rosas ay isang akdang Pilipino, manunulat, dramatista at pambansang artist ng Pilipinas para sa panitikan. Silbi siyang kalihim ng edukasyon taon 1961 hanggang taon 1965 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Diosdado Macapagal. Siya ay may malawak na kaalaman sa sining at kultura ng bansa at nagkaroon ng mga kontribusyon sa larangan ng panitikan at pagpapahalaga ng kulturang Pilipino. Ilan sa kanyang mga naging parangal ay ang Hall of Fame, Lifetime Achievement Award, FAASES o ang Filipino-Australian Artist and Cultural Endeavor Society, at ang Manila Critics Circle National Book Award noong 2001 for Kyukok Deconstructing Despair, published by Finale Art Gallery noong taong 2000. Mayroon tayong cartoon na inilathala ng Independent noong ika-9 ng Nobyembre 1928 na pinamagatang namumunong American Home at namumunong Philippine Home. Ito ay nagpapakita ng hindi pagkapantay-pantay sa pagitan ng manggagawang Amerikano at Pilipino sa bansa. Itinatampok nito kung paano nakukuha ng mga manggagawang Amerikano ng mas mataas na halaga ng sweldo, habang ang manggagawang Pilipino ay nakukuha lamang ng kaunting sweldo. Sa wakas, makakasahod na rin tayo. Makakabili na kami ng anak ko ng pagkain namin. Kaya nga, naitala ko na rin ang mga dapat bilhin na pangangailangan sa bahay. O, ito na yung sweldo niyo ngayong buwan. Ito lang, nakakadismaya nga eh. Wow, our salary got doubled. I really love our job. Let's celebrate? Yes, I like that idea. Let's go! Ang karton na ito na inilathala ng The Independent noong ika-16 ng Hunyo taong 1917. Ito ay iginuhit ni Ferdinand Amorsolo at naglalayon bilang komentaryo sa mga gawain ng Manila Police noong panahong iyon. Inilarawan din ng karton ang kalagayan ng mga mahihirap na Pilipino sa Pilipinas. Nay! Nay! Ano pong ulam natin? Pasensya na, Dak. Nilata na naman ang ulam natin. Hindi kasi sapat yung sweldo ko para makabili ako ng masarap na pagkain. Sige po, okay lang. Nagugutom pa din ako. Isang beses lang kami kumain ni nanay. Ang sarap naman ng tinapay na iyon. Nakakatakam. Magnanakaw! Magnanakaw! Tulong! 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 Sorry ho! Nagugutom lang ako. Alam mo
Come with me, you did something wrong. You have 2 days there to learn your mistakes. Ang mga sasakyan ay naging isang tanyag na paraan ng transportasyon sa lungsod at humantong sa paglitaw ng mga taxi. Gayunpaman, ang mga batas at nagpapatupad ng patakaran ay katamtaman. Nagresulta ito sa pagdami ng mga kolorum at hindi lisensyadong sasakyan na nagdadala ng mga tao sa paligid ng lungsod. Maluwag ang mga alituntunin na namamahala sa pag-i-issue ng lisensya sa pagmamaneho at magagawa ng pulisya ng trapiko, hindi maaabala sa talamak na paglabag ng mga patakaran sa trapiko. Ito ay direktang bunga ng marahas na organisasyon ng lipunang Pilipino. Jan, halika na puntahan natin si Nena. Nabalitaan ko yung nangyari sa kanya. Sakto, madala akong motorsiklo, ikaw na magmaneho. Tara, gusto ko na rin siyang kamustahin. Ayain na rin natin siyang manood ng sine. Kailangan nating huminto. Paalisin muna natin ang patrol ng mga pulis bago tayo tumuloy kay Nena. Tinawag ito ni McCoy na Rebolusyong Sexual na naganap noong 1930. Ang mga kabataan noon ay ginulo ang konserbatibong pag-iisip ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga mapangahas na gawaing sexual sa mga pampublikong espasyo, tulad ng mga sinihan. Dito makikita natin kung paano naging tagpuan ang mga panahong iyon sa pagitan ng konserbatibong nakaraan at ang malayang kinabukasan ng Pilipinas. Ana, Jan! Napadala ko kayo. Ano sadya niyo? Nandito kami para bisitahin ka. Nabalitaan namin yung nangyari sa iyo. Naman namin na hindi mo sinasadya iyon at dahil lang yun sa kahirapan. May dala nga kaming pagkain, no? Alin ang pagsasaluhan natin. Maraming salamat sa inyo at totoo kayong kaibigan. Oo nga pala, nandito din si Andy. Hi guys! Buti at napadalo kayo dito. Sakto, yayain sana namin kayo magsini. Tara guys, masaya to. Tara! Tara, dito tayo maupo sa unahan. Right here. This is hot. Right here. This is hot. Come on. Tignan mo ang mga kabataan ngayon, masyadong mapupusok at talagang sa pampublikong lugar pa. Oo nga, yan ba ang tinuturo ng kanilang mga magulang? Kay bata-bata pa, nagkakaroon na agad ng kasintahan. Hayaan mo sila, huwag mo silang pansinin. Halika na't umalis na lang tayo. Tara. Tara. Mamumuong American Hon, mamumuong Philippine Hon ay isang mahalagang kontribusyon sa pag-unawa sa dakilang salaysay ng kasaysayan ng Pilipinas. Nagbibigay ito ng panlalarawan ng mga karanasan ng mga manggagawang Pilipino na gumanap ng malaking papel sa paghubog ng panlipunan at pang-ekonomiyang tanawin ng Estados Unidos at Pilipinas. Ito ay isang mahalagang kasangkapan sa pag-unawa sa mga kakomplikado at pagkakaiba-iba ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay may mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita at nagbibigay paliwanag patungkol sa pagtrato ng mga matataas sa mahihirap na Pilipino. Ang mga taong nasa ibaba ay mahirap malusutan ang mga problema kumpara sa mga taong matataas dahil sa pagkakaroon ng sapat na koneksyon at pera. Ang colorong caricature ay naging mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Malaki ang naiambag nito sa pag-unawa sa lipunan, politika at ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay naging salamin ng mga adhikain at pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Ipinapakita rin ng colorong caricature na hindi ganon kadali na magkaroon ng pag-aari noong unang panahon kaya nagkaroon ng paglabag sa batas. Ito ay mahalaga sa pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng nagbibigay liwanag sa mga komplikado ng lipunang Pilipino. Pagsasalaysay ng pagkakaroon ng liberated na hinaharap,
at nawawala ang pagiging konserbatibo ng mga kabataan. Ang gawain ni McCoy ay may kaugnayan hindi lamang sa pag-aaral sa Pilipinas, kundi pati na rin sa malawak na talakayan sa pandaigdigang politika, kasarian, at karapatang pantao. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay aktibong tinatalakay ngayon. Ang mga siningkaban ng mga Pilipinong artista ay naglalarawan at nagkomento sa mahalagang politikal at sosyal na kwento sa buong taon. Ang kanilang mga likha ay naging pangunahing sanggunian na nakatutulong sa pag-aaral at pag-unawa sa kultura at lipunan ng Pilipinas. Ang mga laban at tagumpay ng mga Pilipino ay ipinapakita sa pamamagitan ng kanilang mga sining na nagbibigay ng mahalagang perspektiba sa malawak na kwento ng kanilang bansa noong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Mamumunong Pilipihin. Wow, Ursa, narigat bobo. Ay, nakatingin ako. Oy, stop! Ay, ang pangit naman. Parang... Uy, ano dyan? Ano? This is hot.